Kasi sa binasa natin sa teksto na sa Aklat ng Awit, chapter 81, verse 1 to 16. So yung title po natin ngayon is, Ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo. Amen? Amen po ba? So, nung likhain ng Diyos, yung lahat ng bagay sa mundong ito, kasama na tayo doon, yung tao, nilikha niya ito ng 6 na araw. 6 na araw na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundong ito, kasama na ang tao. Ngunit sa ika-7 araw, ano ginawa ng Diyos? Nagpahinga siya. Nagpahinga ang ating Diyos na kung saan, sa ika-7 araw, itinuring niya itong banal. So, ginawa niyang banal yung ika-7 araw. So, andun yung nagpahinga ang Panginoon. Kaya nga nagsisimba tayo tuwing araw ng linggo. Nagpapahinga tayo, pinagpapahinga natin yung sarili natin, hindi family day. Kundi pinagpapahinga natin yung katawan natin, yung isipan natin sa mga alalahanin. At ito'y, ika-7 araw, itong araw ng linggo, itinuturing natin itong banal. Kasi nga, ito'y utos ng Diyos na ibinigay para sa ating lahat. Kaya nga dito kung mababasa natin, sa verse 4, sabi niya, pagkat sa Israel, ito'y isang utos, batas na ginawa ng Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos day ito nang sila'y inabas sa bansang Ehipto. Ibig sabihin, yung batas na iyon hindi nagbabago. Kung ano yung batas na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita, magpahanggang ngayon andito, nag-exist ang batas ng Diyos. Ano yung nais ng Diyos para sa atin lahat? Anong nais ng Diyos? Na kilalanin natin ang ating Diyos, maalala natin na sabi niya, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo. So bakit sinasabi ng Diyos yung bagay na iyon? Bakit niya pinapaalala? Gayong alam naman natin, gayong kilala na natin si Jesus Christ. Pero bakit pinapaalala ng Diyos, ako ang iyong Diyos, ako ang tumubos sa iyo? Alam ba natin yung purpose kung bakit tayo nagsisimba? Alam ba natin kung bakit nananampalataya tayo sa Kanya? May reason. May dahilan kung bakit gusto ng Diyos na ipaalala na may Diyos sa buhay natin. Amen. Di po ba? Kaya tayo nagsisimba ngayong araw nito. Anong dahilan? So, pinapaalala ng Panginoon sa mga Israelite yung ginawa niyang pagliligtas sa kanila. So, sa paanong paraan ng pagpapaalala na iyon na pagliligtas? Ano sabi niya sa verse 1? Masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitang may ganap. Sa verse 2, umawit sa saliw ng mga tamburing, kasabay ng mga tugtog ng lira at alpa. Hipan ang trumpeta tuwing magdiriwang. Kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Di po ba? Kaya tayo nagpupuri, umaawit ng praising, worship, lahat ng yung ginagawa natin bilang pagtugon, pagpapaalala sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi lang tayo nagsisimba na walang reason. Pero minsan, kahit na ginagawa natin, nagpupuri tayo, nasa ministry na nga tayo, kung minsan worship leader, mga kasamahan sa pag-awit, nasa instrument. Minsan, ginagawa na natin yan. Pero hindi natin alam yung purpose kung bakit natin ginagawa yun. Kasi nga, taglay na ng tao yung talento. Taglay na ng tao yung talento na magaling siya sa instrument. Taglay na ng tao na ipinanganak siya na maganda yung boses. Pero yung pinagkaiba, hindi niya alam kung anong purpose, kung bakit niya ginagawa yung bagay na yun. Hindi niya nararamdaman sa puso niya na kung bakit niya ginagawa yun. Anong reason? Kaya nga si Lord gusto niya na umawit tayo ng papuri sa ating Panginoon. Umawit ka ng, kasi nga sinasabi niya na masiglang awitan ang tagapagligtas. Umaawit ba tayo para sa kaligtasan na ating tinanggap sa Diyos? Every time na magsisimba tayo, anong una natin iisipin? Anong una natin iisipin?
unang papasok sa isipan natin, yung ministry natin. Pero hindi natin naisip, pagbangon pa lang natin, itong araw na ito ay para sa Panginoon. Itinalaga niya ito bilang araw na banal. Banal yung araw na ito ngayon. Sapagkat iniligtas niya ako. Iniligtas niya ako. Sa paano parang tayo iniligtas ng Diyos? Araw ng linggo. Anong connection nun? Araw ng linggo. At yan ang pag-uusapan po natin. Kung bakit napakahalaga ng araw ng linggo. Araw ng linggo, paano tayo naligtas ng Diyos? Tandaan po natin, araw ng linggo na buhay ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Ibig sabihin, yun yung pagpapaalala ng ating Panginoon para sa atin. Araw ng linggo, lalahanin nyo na buhay si Kristo. Maging kayo man ay nabuhay din. Amen. Nagkaroon kayo ng bagong buhay at pinatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Pero mga kapatid, sa ikapitong araw sa paglikha ng Diyos, nagpahinga siya. Ito'y itinuring niyang banal. Maging ang Diyos man sumusunod sa kanyang mga salita. Sinusunod ng Diyos ang kanyang mga salita. Kaya nga kung mababasa po natin, hindi lang siya basta Diyos. Hindi lang siya basta nagbibigay ng salita. Kundi maging siya man ay sumusunod sa kanyang mga salita. Pinapakita ng Diyos na siya'y talagang totoo at hindi sinungaling. Amen. Kaya nga yung sinabi niyang, itinuring niyang banal ang ikapitong araw. Inilagay niya yun sa 10 kautusan. Nandun yun sa 10 utos ng Diyos. Kaya nga, tinutupad niya ang kanyang mga salita. Hindi siya nagsisinungaling. Ang Diyos, bilang pagtupad sa kanyang mga salita, mababasa natin yan sa 10 utos ng Diyos, kabilang yung araw ng pamamahinga. Kaya hindi natin pwedeng baliin yung araw ng pamamahinga. Nasa batas ng Diyos yun. Na hindi natin pwedeng baliin mula umpisa hanggang sa katapusan ng mundo. Andun yung araw ng pamamahinga. Malalaman ninyo kung bakit hanggang dulo ng pagparito ng Panginoong Jesucristo, bakit mahalaga ang araw ng pamamahinga. So, basahin natin yung sinasabi ng Biblia sa Exodo, chapter 20, verse 8 to 11. Ang sabi niya, lagi mong tatandaan at ilalaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Subalit sa ikapitong araw na ito, araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop. Biruin niyo pati mga hayop. Kasama sa araw ng pamamahinga. Ni ang mga dayuhan, nakikipamayan sa inyo. 6 na araw ko nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit napahinga ako sa ikapitong araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Nakalaan ba ang araw ng linggo para sa Diyos? Inilaan niyo ba yung araw na ito para sa Diyos? Yung puso ninyo, yung isipan ninyo, inilaan niyo ba yan para sa Diyos? Amen. O baka nakaupo lang kayo dyan, nakikinig, pero nakalaan ang puso't isipan niyo sa mga problema, sa mga alalahanin. Sabi nga niya, di ba? Pinagpala yung araw na ito. Ibig sabihin, kapag sinabing pinagpala, damay tayo doon. Pinagpala din tayo ng Panginoon. Amen. Naghahangad tayo ng pagpapala, di ba? Ito na yung hinahanap niyang pagpapala. Dahil ngayong araw na ito, pinagpala ang araw na ito. Sabi nga ng Biblia, lahat na madampian doon sa mga sagradong kagamitan sa templo, lahat na madampian doon ay magiging banal. Kaya nga sa araw na ito, araw ng linggo na pinagpala ng Diyos yung linggo. Kapag nandito tayo nakikinig na salita ng Diyos, pinagpala din tayo.
Kasi nga, pinagpala ang araw na ito at inilaan ito para sa Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, sinasatin natin ang puso natin ngayon. Inilaan ba natin yung puso at isipan natin para sa Diyos? O napipilitan na lamang tayong magsimba? Kasi no choice. Isipin natin mabuti. Para sa Diyos ba ang ginagawa natin? O may dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Kahit araw pa ng linggo. Kaya masasabi natin, sinasatin natin ang puso natin, baka malamig ka na. Baka malayo na ang puso mo sa Diyos. O baka naman wala ka nang nararamdaman. O baka naman maligamgam ka na. Nakaupo ka lang at nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kapatid, isipin mo mabuti, nakalaan ba yan para sa Diyos ngayong araw na ito? Ang Diyos, nilaan niya ito para sa ating lahat. Pero tayo, yung time natin, yung puso natin, inilaan ba natin ito? Kasi kung nakalaan yan para sa Diyos, handang-handa ka. Handa kang makinig sa salita ng Diyos. Handa kang tanggapin lahat ng mensahe ng Diyos. Handa kang ma-rebuke. Handa kang itama ng Diyos. Pero kung hindi ka handa, sigurado, talbog ang salita ng Diyos ngayong araw na ito. Lahat na maririnig mo, tatalbog lang yan. Lahat. Kasi nga, hindi mo inilaan yan para sa Diyos. Kaya nga sabi ko ngayon, alisin niyo muna lahat ng alalahanin. Iwanan niyo muna lahat ng alalahanin ninyo. Ilaan niyo muna ang buo niyong sarili sa Panginoon. Kaya nga nakasulat yan, di ba? Sa Aklat ng Roma. Ihandog niyo ang inyong sarili ng buong buo. Dahil yan ang tamang pagsamba na kinalulugdan ng Diyos. Amen. Buong buo daw. Hindi lang puso, hindi lang isipan, hindi lang mga mata, hindi lang mga tenga, kundi buo. Buong katawan ang ihahandog natin sa Diyos. Amen. Sa araw na ito. Kaya nga, mga kapatid, sa mga nagtatrabaho tuwing araw ng linggo, makinig po kayo mabuti. Sa mga nakaupo, nakikinig sa salita ng Diyos, bitawan niyo muna ang cellphone. Huwag niyo hahawakan ang cellphone. Huwag niyo hahawakan kung ano-ano. Ihandog niyo muna ang sarili niyo sa harapan ng Diyos. Amen. Dahil ang araw na ito ay pinagpala ng Diyos para sa ating lahat. Itong araw na ito, minsan lang sa isang linggo. Pagpapaalala sa Diyos na nagbigay ng kaligtasan para sa atin. Amen. Niligtas tayo ng ating Diyos, minsan lang. Minsan na lang sa araw ng linggo. Kung babalikan po natin yung panahon ng Old Testament, araw-araw. Araw-araw tayong maghahandog, araw-araw tayong magsisimba. Araw-araw. Saan ka kukuha ng panghandog araw-araw? Automatic yun ha, hindi sa pilitan, kundi automatic. Kinakailangan talaga na maghandog araw-araw. Kasi kung hindi ka maghahandog, paano ka patatawarin sa kasalanan? Maswerte na po tayo mga kapatid. Minsan lang, sa isang linggo na lang po tayo magsimba. Tapos hindi ka pa magre-repent. Tapos hindi ka pa makikinig na salita ng Diyos. Paano makakapunta ng langit? Panigurado mapupunta ka ng impyerno. Kaya nga sa araw na ito, sabi ng Panginoon, lagi mong tandaan. Lagi mo daw tatandaan. Ibig sabihin, huwag mo aalisin sa isipan mo. Yung ano, ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Amen. Yun ang dapat mong tandaan. Lagi na hindi mo makakalimutan. Kaya nga imposible na pagdating ng araw ng linggo, nakalimutan mo, araw pa na ng linggo ngayon. Hindi pwedeng ganoon. Araw pala ng linggo ngayon, late akong bumangon. Araw pala ng linggo ngayon, ba't nakalimutan ko na maghanda ng offering ko? Araw pala ng linggo ngayon, bakit hindi ako nakapag-prepare ng mga damit ko? Nakalimutan ko eh. Linggo pala ngayon. Ano sabi ng Diyos? Masiglang awitan ng tagapagligtas. Sa bahay pa lang, hindi ka nahanda. Pagdating pa ng simbahan, naghahabol ka ng time. Ganun ba yung paghahanda? So mga kapatid, lagi mong tandaan. Advance
Advance lagi tayo. Sabado pa lang, prepare na tayo. Sabado pa lang, prepare na yung puso natin. Kaya nga, Sabado pa lang. Ako, Sabado pa lang, nag-prepare na ako sa paanong paraan. Nagdarasal na ako para sa araw ng linggo. Piniprepare ko na yung puso ko, piniprepare ko na yung mga gamit, lahat, piniprepare na yan. Para sa araw ng linggo, kinabukasan, ready ka. Ibig sabihin, inilaan mo na yan para sa Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, tignan niyo yung mga bagay na pagkakamali natin sa harapan ng Diyos. Maliliit na bagay lang, hindi natin pinapansin. Kala natin, pero higit sa lahat mga kapatid. Sabi nga ng Panginoong Hesus malapastanganan natin ang pangalan ni Jesus, pero sa Holy Spirit, hindi ito mapapatawad. Monday to Saturday, nilikahan ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero sa araw ng linggo, nagpahinga siya. Pinagpala niya ito, itinuro niya itong banal. Ganon din ang ibig ko sabihin sa Holy Spirit. Lapastanganin mo si Jesus Christ, patatawarin ka. Pero sa Holy Spirit, hindi ka patatawarin. Ganon din yung araw ng linggo. Monday to Saturday ka nagtatrabaho, araw ng linggo is banal. Inilaan para sa Diyos. At maging siya man, inilaan niya yun para sa kanyang sarili. So tayo mga kapatid, ginagawa ng Diyos yung mga bagay ito para na sa gayon, ipaalala niya. Ipaalala na hindi ka makakalimot sa kaligtasang ibinigay ko para sa iyo. Amen. So tandaan po natin, sa paggising natin sa umaga, sisimba na naman, nakakasawa na, puro rebuking, ang haba ng preaching, nakakasawa. Tandaan po ninyo, sa impyerno, walang hanggang kaparusahan. Yung ginagawa natin, oras lang ang pinag-uusapan. Pero sa impyerno, habang buhay, milyong taon, bilyong taon, ang kaparusahan sa impyerno. Ito ginagawa natin, hindi ito pagpaparusa. Hindi ito kabigatan. Oras na ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Ilaan ninyo sa Diyos. Amen. Sabi niya, ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Huwag kang magtatrabaho. Tapusin mo ang dapat mong gawin sa 6 na araw. Malinaw, di po ba? Kasi nga, mahalaga ang araw ng linggo. Mahalaga ang araw ng linggo. Alam niyo po, bakit laging binabangkit ng Diyos ang araw ng linggo? Bakit niya laging pinapaalala? Kung babasahin niyo po Old Testament, paulit-ulit ang Diyos. Paulit-ulit niyang sinasabi ang araw ng pamamahinga. Ito'y banal. Ito'y banal. Mahalaga ang araw ng linggo para sa ating lahat. At nung ilabas ng Diyos yung mga Israel, at ibinigay niya yung kautusan niya. Ibinigay niya ang kautusan niya, nagtakda rin siya ng mga pista. Alam niyo ba yung binasa natin sa chapter 81 ngayon? Ito'y pista. Pagpapaalala na pista ng pagliligtas. Ganon din. Nagtakda ang Diyos ng mga pista na kung saan itinapat niya sa mga araw ng pamamahinga. So hindi nawawala ang araw ng pamamahinga. Nagtakda ang Diyos sa Old Testament. Kung babasahin natin yung Old Testament, sa mga pista na iyon, mababasa natin, mayroong araw ng pamamahinga lagi. Lagi niyang itinatama yung mga pista, araw ng mga pista na iyon sa araw ng pamamahinga. Bakit? Kasi nga, gusto ng Diyos na ipaalala ng paulit-ulit sa atin na may Diyos na nagligtas sa inyo. Amen. Hindi ka dapat makalimot. Amen. Hindi tayo dapat makalimot. Alam niyo kung bakit hindi tayo dapat makalimot? Dahil darating ang Panginoong Jesucristo. Babalik siya. Dapat kilala ka niya talaga. Paano kung ikaw ay nakalimot? Kung ikaw ay marunong makalimot, ang Diyos man marunong makalimot. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Ikaw na masamang tao. Ikaw na gumawa ng masama, punta ka ng impyerno.
Nakikilala lang natin ang Diyos, nakikilala lang natin si Jesus sa pangalan. Pero paano kung ang Panginoong Isus na hindi nakakakilala sa atin? Marunong ka makalimot. Ang Diyos hindi nakakalimot. Pero, once na ikinaila mo siya, ikakaila ka rin ng Diyos. Yun ang sinasabi kong marunong di siya makalimot. Kaya kanya rin burahin. Pero hindi ginagawa ng Diyos yun. Ano ginagawa niya? Pinapaalala ng paulit-ulit-ulit sa iyo na may Diyos na nagligtas sa iyo. Amen. Pero tayo, mga kapatid, naalala lang ba natin ang Diyos tuwing may problema tayo, di ba? Pag may problema, doon lang natin naaalala ang Diyos. Pero, bakit ang Diyos pinapaalala niya ang araw ng pamamahinga? Kasi nga, mahalaga ang araw ng pamamahinga para sa ating lahat. Hindi lang para sa Kanya yun, kundi para sa atin yun. Sa huling araw. Sa huling araw, mahalaga ang araw ng pamamahinga. Kaya nga, so itinapat ng Diyos yung araw ng pamamahinga sa mga pista na itinakda ng Diyos. Hindi nawawala yung araw ng pamamahinga. Hindi nawawala. Bakit? Dahil yun yung pagpapala. Yun yung pagpapaalala na dapat mong pasalamatan ng Diyos. Ginawa niya yun. Kung mapapansin po ninyo, sa bawat ginagawa ng Diyos na pagliligtas, laging kasunod is araw ng pamamahinga. Tandaan po natin, nang muling mabuhay si Jesus, yun po sinasabi ko sa inyo, nang muling mabuhay si Jesus, araw ng linggo. Kaya nga, araw ng linggo, nagsisimba tayo bilang pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Hindi lang ang araw ng linggo, araw-araw. Pero, araw ng linggo, itinakda niyang banal na araw. Doon, ginagawa natin, nagpupuri tayo, umaawit tayo, sa pagliligtas sa atin mula sa kamatayan sa impyerno. Yung araw ng linggo, tinubos tayo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Natubos tayo sa kasalanan. Lahat tayo pinatawad sa mga pagkakasala natin. Nang muling mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo sa araw ng linggo. So araw ng linggo, ano ginagawa natin? Pinapapurihan natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Pero nagpupuri tayo na walang dahilan. Ibig sabihin, umaawit lang tayo. Naranasan na ba ninyo na umawit kayo, hindi kayo umaawit, kundi nagte-testimony na kayo? Siguro naman may nakaranas na ng ganun. Umaawit ka, pero yung lumalabas sa bibig mo is testimony na. Nagsasalita ka na. Hindi ka na umaawit. Nagsasalita ka na, kinakausap mo na ang Diyos. Ibig sabihin, nararamdaman mo yung presence ng Panginoon. Pinapasalamatan mo siya sa mga biyaya, sa buhay mo, sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya mga kapatid, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo na darating ang Panginoong Yesus sa araw ng pamamahinga? Amen. Naniniwala ba kayo mga kapatid na sa Amen. Kung naniniwala kayo, maging ako man naniniwala na darating ang Panginoong Yesus sa araw ng pamamahinga. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Kaya mahalaga mga kapatid na pinapaalala ng Diyos yung araw ng pamamahinga, huwag kayong magtatrabaho. Huwag kayong magtatrabaho. Ilaan niyo yan para sa Diyos. Amen. Kasi naniniwala ako na ang araw ng pamamahinga ay araw din ng pagparito ng ating Panginoon. Amen. Nakalimutan na ba ninyo ang pito-pito? Kung babasahin po natin ang Biblia, lahat ng mga pistang ginawa ng Diyos, pito-pito lahat. 7 days, 7 days, 7 days, andun lagi yung araw ng pamamahinga. Favorite ni Lord yung pito-pito, di ba? Hindi nawawala ang pito-pito. Kasi nga, sa ikapitong araw, yun ay banal na araw. Kasi nga nagtalaga ang Panginoon na kung saan, sa takdang panahon, doon sa langit, yung handaan mismo para sa mga banal na pinili ng Diyos. Kapag sinabing banal, kasama na doon yung araw ng
pamamahinga, banal na araw. So naniniwala ako na yung araw ng pagpalitan ng Panginoong Yesu-Kristo is araw ng linggo. Mababasa natin yan sa Bible kung uunawain lang natin ang Biblia. So basahin natin kung paano. So wala mang eksakto na sinasabi kong araw na kung saan wala akong eksakto sinasabing date. Pero sinasabi ko, araw ng pamamahinga. Hindi lang natin alam kung kailan eksaktong araw ng pamamahinga darating ang Panginoong Yesu-Kristo. So ano sabi ng Biblia? Mismo nga ang Panginoong Yesus ang nagsasabi nito, ha? Kaya huwag ninyong ang mga masama na sasabihin ko. Naniniwala ako na araw ng linggo, araw ng pamamahinga darating ang Panginoong Yesus. Si Jesus ang nagsasabi, ano sabi niya sa Mateo 24 verse 20? Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag magpataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Nagbigay na ng hint ang Panginoong Yesus. Yung pagtakas ninyo ay huwag mapataon sa taglamig. Sabi niya, ipanalangin ninyo, ha? Panalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Nagbigay na ng hint ang Panginoong Yesus. Ang sabi niya sa Mateo pa, 24 verse 31. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ganon din sa 1 Corinto, chapter 15, verse 52. Sa isang sandali, sa isang kislap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, binanggit na ang trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ano bang sinasabi ng Old Testament? Patungkol sa pagtunog ng trumpeta. Yung binasa natin kanina, ano sabi? Umawit sa sayong ng mga tamburin, kasabay ng mga tugtog ng lira at alpa. Hiba ng trumpeta tuwing magdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Nagtakda ang Panginoon ng pista na kung saan sa pagtunog ng trumpeta. Sa araw ng pista na yon, araw ng pista, patutunogin ang trumpeta. Mga kapatid, tanungin ko po kayo, narinig na ba ninyo yung tunog ng trumpeta? Hindi pa ako. Narinig na ba ninyo? Sinasabi ng Biblia, may 7 trumpetang tutunog. Pero, 6 doon, hindi natin maririnig yung 6 na trumpeta. Alin lang doon ang maririnig natin? Yung 7 trumpeta lang ang maririnig natin. Malinaw yan sa Biblia. Sino pong nakarinig ng 6 na trumpeta na tumunog na? Wala, di ba? Wala pa. Sinasabi ng lahat ng tao na malapit nang tumunog ang 7 trumpeta. Pero, ni isa man sa mga trumpeta, 6 na trumpeta na yun, tumunog na pero hindi natin narinig. Alin lang ang maririnig po natin? Yung 7 trumpeta. Kaya nga ang sabi niya, dito na kung saan, hiba ng trumpeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Sa takdang panahon, hihipa ng trumpeta na iyon. Ano sinasabi sa Old Testament? Bakit mahalaga ang trumpeta sa huling araw? Dahil ito'y hudyat na paparating na ang Panginoon. Kasi yung trumpeta na yun, yung pagpapaalala na niligtas tayo ng Diyos. Yung nagpupuri tayo, araw ng linggo. Pagtunog ng trumpeta, mahalaga po yan. Sa teksto na binasa po natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, darating ang Panginoong Yesu-Kristo sa araw ng pamamahinga. Kaya nga, dito, dahil dito'y hudyat na naparating na ang Panginoong Yesus. Kaya nga, nasabi ko na darating si Jesus sa araw ng Panginoon dahil minsan lang natin maririnig yung tunog ng trumpeta. Minsan lang.
As in, minsan lang natin lahat tayo, Kristiyano man o anumang religion, lahat tayo sa mundong ito, maririnig natin ang tunog ng trompeta na iyon. Tayong lahat, tulog man o gising, lahat tayo maririnig natin. Dahil yun ang hudyat na paparito ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, anong koneksyon ng Rapture Day? Anong koneksyon ng Rapture Day sa araw ng pamamahinga? Anong koneksyon ng trompeta? Anong koneksyon ng pagtatrabaho sa araw ng linggo? Meron. Lahat ng yan is magkakakonect-connect. Ano sabi sa Levitico? Sa Levitico chapter 23, verse 23 to 25. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga. Araw ng pamamahinga. Araw ng inyong banal na pagtitipon. Ipapaalam ito sa pamagitan ng tunog ng mga trompeta. Sa araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho. Kayo'y magdadala kay Yahweh ng pagkain handog. So binanggit na dito sa Levitico chapter 23, verse 23 to 25, na kung saan, hindi ko sinasabi sa ikapitong buwan. Andun yung pito-pito. Sa ikapitong buwan, ay araw ng pamamahinga. Hindi ko sinasabing sa July, darating ang Panginoon. Kundi, ang tinutukoy ko dito, yung araw ng pamamahinga. Araw ng pamamahinga, patutunogin ang trompeta. Hudyat! Hudyat daw yun na araw ng banal na araw. Sa pagtunog ng trompeta, sabi niya, sa araw na yun, huwag kayong magtatrabaho. Anong gagawin ninyo? Magdadala kayo ng handog sa Diyos. Handog ang idadala niyo sa Diyos. Kaya mga kapatid, malinaw sa aklat ng Levitico chapter 23 na kung saan ang pagparito ng Panginoon ay sa pamagitan ng pagtunog ng trompeta. At yung pagtunog ng trompeta na yun is araw ng pamamahinga. Banal na araw na itinalaga ng Diyos. Sa araw na ito, ituring yung banal. Malay nyo dumating ang Panginoon sa araw na ito. Lahat tayo makapupunta ng langit. Di po ba? So mga kapatid, mahalaga na hindi po tayo nagtatrabaho sa araw ng linggo. Paulit-ulit ang Diyos na nagpapaalala sa atin, huwag kang magtatrabaho. Pag tumunog na ang trompeta, huwag kang magtatrabaho. Dahil ito yung araw ng linggo. Imbis na magtrabaho ka, magdadala ka ng handog sa harapan ng Diyos. Ibigay mo. Nagsisimba nga tayo, di ba? Nagsisimba tayo para magbigay ng handog sa Diyos. Ang daming klaseng handog. Binanggit ko na kanina, di ba? Isa na dyan yung ating katawan. Isa na dyan yung pagpupuri. Isa na dyan yung pagbibigay ng handog. Yung offering. Yung tithes. Iba't iba ang paghahandog na ibibigay natin sa harapan ng ating Diyos. Tapos hindi kayo magsisimba. Gayong itinalaga ng Diyos, itong araw ng linggo is araw na banal para sa Kanya. Hindi kayo magsisimba. Paano kung tumunog ang trompeta? Paano kung dumating ang Panginoong Jesucristo? Paano ang inyong kayamanan? Maliligtas ba kayo ng inyong kayamanan? Maliligtas ba kayo ng mga problema ninyo? Maliligtas ba kayo ng inyong pagdaramdam? Yung pagiging malamig ninyo? Yung pagiging pride ninyo? Maliligtas ba yan ng makakapunta ba kayo ng langit? Hindi. Papupunta lang kayo sa impyerno. Kaya nga, araw ng linggo ngayon dapat handa po ang mga puso po natin. Amen. Huwag niyong hayaan na ang demonyo makapasok sa inyo. Nagdasal ba tayo? Nag-pray po ba tayo bago tayo dumalo sa simbahan? Bago tayo mag-umpisa, nakapag-pray na po ba tayo? Iba po yung prayer sa loob ng simbahan. Yung pagpasok mo, bago ka umalis ng bahay, nakapagdasal ka na ba?
Lord, pagtagumpahin mo ako sa araw na ito. Pagtagumpahin mo ako, Lord. So tayo nagsisimba tayo. Sisimba tayo. Ang gusto ng Panginoon sa pagsimba mo, magbigay ka ng handog. Pa kailangan magbigay ng handog? Pwede naman hindi magbigay. O pwede mo huwag ka magbigay. Ang importante sa lahat, yung alam mo na may Diyos. Amen. Pero alam din ng Diyos kung totoo ka o hindi. Alam din ng Diyos yung puso mo. Kaya nga, okay lang na huwag magbigay, pero kaya lang, alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung wala kang o meron ka. Alam ng Diyos kung wala kang barya. Hindi mo maibigay yung handog kasi wala kang barya. Kinakailangan pang ipapalit. Kinakailangan pang basagin yung 1,000, basagin yung 100, yung 50, yung 20. Kinakailangan mo nang basagin. Pero dahil nga nabibigatan tayo magbigay, huwag na lang. Naiintindihan naman ng Diyos yan. Alam niyo po mga kapatid, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung anong nasa puso natin. Sa pagbili natin ng mga bagay-bagay, nakakabili tayo. Sa paglo-load natin, sa social media, nagagawa natin. Pero yung pagbibigay sa Panginoon, nabibigatan tayo. Tandaan po ninyo na ang Diyos, alam niya lahat ng nasa puso po natin. Kahit piso yan tatanggapin ni Lord. Kahit 25 centavo tatanggapin ni Lord. Dahil alam niya kung anong nasa puso mo. Hindi naghahangad ang Diyos ng malaking halaga, kundi kung anong nasa puso mo. Yun ang hinahanap niya. Walang halaga sa kanya ang pera, kundi yung pag-ibig mo sa Diyos. Yun ang mahalaga. Amen. Ang lahat ng hinahawakan natin, panlabas lang yan. Gusto lang na makita ng Panginoon kung anong tunay mong pagmamahal sa Diyos. Kaya mga kapatid, hindi po sa pinipilit ko kayo magbigay. Kaya niyong ibigay yung lahat ng bagay sa Panginoon. Pero sabihin ko sa inyo, hindi sasapat ang lahat ng ito para lang tumbasan yung kagandahang loob ng Diyos para sa atin. Hindi kayang tumbasan ang ginawa ng Diyos nang ibigay niya ang kanyang buktong na anak na si Yesu Cristo upang mag-alay ng buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun ay unconditional love. Unconditional love na kung saan walang hinahanap na kapalit. Kahit hindi ka na nagsalita, kahit hindi mo inirequest, Lord, isugo mo ang iyong anak para lamang maligtas kami. Hindi. Unconditional love, kusang ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak. Amen. Pero tayo, papaalalahanan pa tayo mga kapatid. Nakasulat sa Biblia na kinakailangan magbigay ng offering and tithes. Lagi tayong pinapaalalahanan pa. Wala ang kusang loob. Mga kapatid, magpagamit ka na. Kailan ka magpapagamit? Ang ganda ng boses mo, ang galing mo sa instrument. Kailan ka magpapagamit? Pinapakalala pa. Kung minsan pa nga, sapilitan pa eh. Asaan dun yung unconditional love natin sa Diyos? Wala tayong unconditional love. Hindi tayo totoo sa harapan ng Diyos. Naniniwala ko ang bawat isa sa atin may mga pera. Pero sinasabi natin, wala tayong pera. Alam nyo, dumating na kami sa point na kung saan naghandog na kami ng offering na kung saan barya. Nagbigay kami ng offering na barya ng aking asawa. Offering namin barya, as in barya na kung saan 1,000 barya. Pero hindi namin kinahiyan bagay na yun kasi nga, yun lang ang meron ka. Hindi yun ang ibibigay mo, at least nakapagbigay ka ng buong puso. Amen. Pero bakit hindi tayo nagbibigay sa Panginoon? Nagtatrabaho nga kayo, pero bakit hindi kayo naghahandog? Hindi kayo nag-offering kahit piso? Wala kayong may handog sa Diyos? Nakakapagtaka yan mga kapatid. Nasasabi niyo kilala niyo ang Diyos. Nasasabi niyo nararanasan niyo si Lord sa buhay ninyo. Nasasabi niyo na ramdam niyo yung Holy Spirit. Paano yung nararamdaman yung Holy Spirit?
Kung yung paghahandog ninyo, hindi nyo magawang maghandog, kahit piso. Hindi ko ito sinasabi sa inyo para magkaroon ng pera. Kundi itong salitang ito ay mula sa ating Panginoon. Amen. Kahit piso, huwag niyo pagdamutan ng Panginoon. Kahit 25 centavo, kaya ninyong isend. Huwag niyo pagdamutan ng Panginoon. Amen. Dahil ang Panginoon, ang kanyang bugtong na anak, buong-buo niyang ibinigay sa atin. Kulang pa nga. Kahit million pa yun, billion pa yung ibigay mo sa Diyos. Kulang na kulang, mga kapatid. Maghandog ka sa pagtunog ng trompeta. Huwag kang magtatrabaho. Bagkus, maghandog ka sa Diyos. Amen. So tayo mga kapatid, isipin natin, unconditional love ba yung ibinibigay natin sa ating Diyos? Inilaan ba natin yung araw na ito para sa Diyos? Kasi kung hindi, yung paghahandog na ito, hindi rin tatanggapin ng Panginoon. Hindi rin magiging karapat-dapat yung handog natin. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag kang maghahandog sa akin ng may kapintasan. Yung kapintasan na yun, ayaw ng Diyos nang sasabihin mo, pwede na yan, okay na yan. Hindi yung pwede sa Diyos. Tandaan po natin na ang Diyos ay banal. Amen. Walang kapintasan, walang batik. Ang Diyos ay matuwid. Amen. Maluwalhati ang Diyos. Kaya nga hindi natin kayang tapatan yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi sa Diyos na pwede na yan. Naiintindihan na naman ng Diyos yan. Hindi po pwede yun. Oo, naunawaan tayo ng Diyos, pero tayo ang hindi nakakaunawa sa Diyos. Kaya mga kapatid, isipin niyo mabuti. Unconditional love ba? Totoo bang naranasan mo si Holy Spirit? Totoo bang naranasan mo ang Diyos? Bakit hindi ka makapagbigat? Hindi sa pagbibigay ko, mga kapatid. Hindi sa halaga ng pera. Kundi sa halaga ng pagmamahal mo Amen. sa Diyos. Doon. Kung gaano kalaki ang pag-ibig mo sa kayamanan mo. Kung saan ang kayamanan mo, andun din ang puso mo. Nakahanda ka bang isuko ang lahat? Sabi nga ng Panginoong Yesus ibenta mo lahat ang yan. Nakahanda ka bang isuko ang lahat? Kung nais mo talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung yung pera na yan, makikitaan kang hindi mo pinapakalagaan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Pero dahil nga, mayaman ka, dahil nga may pera ka, dahil mas mahal mo ang pera mo, talikod ka na lang. Kaysa sa magbigay ka. Talikod ka na lang. Kaya mga kapatid, isipin niyo mabuti, araw ng linggo mahalaga. Baka araw pa ng linggo maiwan ka. Kasi hindi handa ang puso natin. Kaya nga sabi ng Diyos, ako ang iyong Diyos. Ako ang naglabas sa iyo. Ako ang tumubos sa iyo. Pinagdidiinan ng Panginoon yan. Para lang sa akin maramdaman mo. Ma-appreciate mo yung ginawa ng Diyos para sa atin. Pero ang tibay ng puso natin, mga kapatid. Matibay. Naninindigan tayong Kristiyano tayo. Naninindigan tayong nararanasan natin si Holy Spirit. Naninindigan tayong alam na natin yung salita ng Diyos. Hindi yan totoo. Kung talagang naranasan ninyo ang Panginoon, isusuko niyo yan sa Panginoon. At magtitiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Ang sinasabi ko sa inyo, yung unconditional love. Hindi yung pera, hindi yung mga gawa, kundi yung unconditional love na meron tayo sa Panginoon. Yun yung hinahanap ng Panginoon para sa atin. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, walang makakahigit sa ginawa ng Diyos para sa atin. Yung kagandahang loob ng Diyos, walang makakahigit sa atin. Hindi natin kayang higitan lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin lahat. Kaya mga kapatid, tayo, gaano natin kamahal ang Diyos? Gaano natin kamahal? Ano ba yung love para sa atin? Ano ba yung pagmamahal? Yung nagsisimba lang ba tayo? Love na ba yun? Masasabi ba natin love na yun?
Na nagsisimba lang tayo? Nasa ministry na tayo. Love na ba yun? Nagbibigay nga tayo. Love na ba yun? Ano ba ang pag-ibig para sa inyo? Ano ba yung pagmamahal? Sa teksto natin binasa ngayong araw nito sa sa Aklat ng Awit chapter 81. Ano yung damdamin ng Diyos para sa atin? Ano yung nais ipabatid sa atin ng Panginoon? Ang sabi niya sa Awit chapter 81, verse 2 to 5. Umawit ka sa saliw ng mga tamburin, kasabay ng tugtog ng lira at ng alpa. Yun yung sabi niya. Hipa ng trumpeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bago, nasa kabilugan. Pagkat sa Israel, ito'y isang utos. Batas na ginawa ng Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos din ito'y nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Tandaan po natin mga kapatid, sa bawat pagdadalo natin, naalala ba natin, si Lord, yung kagandang loob niya na sa bawat pagbibigay natin ng offering, naalala ba natin yung pagliligtas sa atin? Sa bawat pagpupuri natin, naalala ba natin yung kaligtasan ginawa sa atin na si Jesus Christ, nag-alay ng dugo't buhay para sa akin? Sa bawat pagpupuri po natin, sa bawat pag-upo natin, sa bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, naalala ba natin si Jesus Christ na naipako sa cross? Hindi natin naaalala, di ba? Naalala ba natin yung pag-ibig niya sa atin? Hindi natin naaalala. Mga kapatid, akala lang natin basta lang tayo nagsisimba, pero, bakit wala tayong damdamin sa harapan ng Diyos? Akala lang natin sapat na yung mga ginagawa natin. Kulang. Kulang na kulang lahat ng mga ginagawa natin. Ang dami nating pagkukulang sa harapan ng Diyos. Ang dami nating mga kasalanan na ginagawa sa harapan ng Diyos. Ang dami nating pagkakasala. Madalas lumalapit tayo sa Diyos. Tuwing tayo ay may kailangan. Doon natin naalala ang ating Diyos. Tuwing may kailangan lang tayo. Naalala natin siya. Pero after na makuha natin yung pagpapala, yung mga bagay na gusto natin, masaya na tayo, di po ba? Wala nang stress, wala nang alalahanin, wala na yung mga bagay na kabigatan sa puso natin. Masaya na tayo. Kasi nga nakuha na natin ang gusto natin. Nakuha na natin yung blessing, yung answer prayer na tayo eh. Blessing ito. So hindi na tayo problema. So, mag-i-start na naman tayo makalimot sa Diyos. Mag-i-start na naman tayo na hindi na naman tatawag sa Diyos. Kasi nga, happy-happy. Happy-happy tayo, ini-enjoy pa natin yung mga pagpapala. Pero after nun, bigla na naman natin maalala ang Diyos. Maalala natin siya, hindi dahil Diyos siya. Kundi naalala natin siya, dahil naubos na yung pagpapala. Naubos na yung blessing, para bang ubos na yung gas, kinakailangan magpapulit ulit ako. So, naalala natin ang Diyos tuwing may kailangan tayo. Pero ang Diyos, gusto niya maalala mo. Lagi mo maalala yung pagliligtas ko para sa iyo. Sa paanong paraan? Sa pag-awit ng nagpupuri. Kahit nasa company kayo, pwede ka magpuri sa Panginoon. Pwede mong papurihan ang Panginoon. So yung mga nagpupuri sa company, magsabi ng amen. Amen. Di po ba? Amen. Kahit sa company, sa pagtatrabaho, pwede mong papurihan ang Panginoon bilang pag-aalala sa ating Panginoon. Hindi mo kailangan ng pera para maghandog lang sa Panginoon. Kung wala kang pera, hindi ka magsisimba. Huwag ganon. Kahit ang sarili mo, pwede mong ihandog sa Panginoon. Ang tanging hinahanap ng Panginoon yung nasa puso mo. Amen. Kahit anong dala mo dyan, kahit gusgusin ka pa, pwede ka magsimba. Hindi nakatingin ang Panginoon sa paglabas. Pero sinasabi ng Panginoon ito, para na sa gayon, ma-realize mo kung ano ba yung mali mo.
kung ano yung pagkakamali mo. Kasi kung hindi sasabihin sa iyo mga kasalanan, o nagkakasala ka sa Diyos kasi hindi ka nagbibigay ng offering. Kung hindi sasabihin yun, paano mo marirealize? Paano mo marirealize ang damdamin ng Panginoon kung hindi sasabihin ng kasalanan? Sinasabi yung mga pagkakasalanan sa gayon, makapag-repent tayo. Amen. Makapagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Nang sa gayon, sa susunod, alam na natin yung mga bagay na pagkakasalanan natin. Kaya mga kapatid, yung teksto na binasa natin, sa bawat pagdalo natin, dapat naalala natin ang pag-ibig ng Diyos. Akala lang kasi natin, sapat na yung mga ginagawa natin eh. Sapat na yung ministry, sapat na lahat ng ito. Para masabi natin, Lord, eto, naibigay ko na yung unconditional love ko para sa iyo. Hindi yun, mga kapatid. Madalas lumalapit tayo sa Kanya kasi may problema tayo eh. Madalas lumalapit tayo kasi nauubos na yung pagpapala sa buhay natin. Kaya nga, hindi tayo nagiging handa sa harapan ng Diyos kasi nga, hindi yun yung mindset natin. Hindi natin naaalala itong araw na ito, pag-alala sa kaligtasan na ibinigay sa atin, si Jesus Christ ay muling nabuhay sa araw ng linggo. Tayo muling nagkaroon ng buhay. Kaya nga ang Diyos, ang Panginoong Yahweh, is pinapaalala niya sa mga Israelita, mga taga-Israel, alalahanin yung pagliligtas ko para sa inyo. Sa paano paraan? Magdiwang kayo, magpuri kayo, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, yun ay araw ng pamamahinga. Huwag kang magtatrabaho, sabi ng Panginoong Yahweh. Sa pagtunog ng trumpeta, huwag kang magtatrabaho. Bagkus, magdadala ka ng handog para sa Kanya. Amen. Yun yung pag-alala natin sa Panginoon. Biruin nyo, ang ating Panginoong Yesu Cristo ay nag-ani ng buhay para sa atin. Nang sa gayon, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hindi lang yun. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Amen. Pero hindi natin nagagawa. Yung mga bagay na yun kasi nga, hindi yun yung layunin natin. Magkaiba yung layunin natin. Muli tayong lalapit sa Diyos kasi hihingi na naman tayo ng tulong, Lord. Pagpalain mo naman ako, Lord. Lord, pangako, maglilingkod na ako ulit, Lord. Promise, babalik na ako sa paglilingkod, Lord. Pagpalain mo ako ulit. Pangako, Lord. Pero after nun, makakalimot ulit tayo. Paulit-ulit tayo. Paulit-ulit natin sinasaktan yung damdamin ng ating Diyos. Alam niyo ba, hindi lang po tayong marunong manumbat. Ang tao nanunumbat sa Diyos. Kapag hindi siya tinutugon, sinusumbatan na niya agad ng Diyos. Kapag naglilingkod na siya, naranasan na niya ang Panginoon, manunumbat na yan sa Diyos. Pag hindi siya pinagbigyan sa kanyang mga prayer request, susumbatan niya ang Diyos. Ang tao, madalas nanunumbat sa Diyos. Pero hindi niyo ba alam na ang Diyos din ay marunong manumbat? Nanunumbat din ang Diyos. Pero ang pinagkaiba nun, ang panunumbat ng Diyos ay makatarungan. Amen. Ang panunumbat ng Diyos ay hindi katulad ng tao. Nanunumbat ang Diyos kasi nga, totoo lahat ng sinasabi niya. Amen. Sinusumbatan niya tayo kasi nga, alam ng Diyos kung ano yung mga pinagagawa natin. Ganun manumbat ang ating Diyos. Nanunumbat siya kasi makatuwiran siya. Amen. Makatuwiran yung panunumbat ng ating Diyos. Dahil madalas, nakakalimot tayo. Akala lang natin basta may Diyos, andyan yung biyaya. Basta may Diyos, andyan yung tugon sa lahat ng ating mga kahilingan. Pero ang Diyos marunong din manumbat. Madalas gumagawa ang Diyos sa atin nang hindi natin nalalaman. Tinutulungan tayo ng Panginoon. Tinutulungan ng inyong pamilya. Yung mga kamag-anak ninyo. Yung family ninyo, inililigtas ni Lord kahit wala silang faith, nananatili silang buhay. Pero kahit hindi nila pinapagkatuhanan yun, sekreto, kumikilos ang Diyos para sa kanila. Kasi nahabag ang Diyos para sa iyo. Alang-alang sa iyong pananampalataya, inililigtas niya ang iyong buong sambahayan. Amen. Pero kahit na hindi patutuhanan ng pamilya mo yun na wala pa silang pananampalataya kasi, pero ginagawa yun ng Diyos. Ginagawa yun ng Diyos. Gumagawa siya ng mga
pagpapala, himala, na hindi namamalay o nakikita ng ibang tao. Pero ang Diyos, kahit hindi mo sabihin sa Kanya, ginagawa niya yun. Dahil unconditional love nga ang Panginoon. Amen. Pero marunong din manumbat ang Diyos. Marunong manumbat ang Diyos para sa atin na naranasan na natin siya sa buhay natin. Ano sabi niya sa awit? Punta tayo sa verse 6. Sa awit 81, verse 6 to 7. Sabi niya, ganito ang wika ng aking narinig. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Sinakluluhan kita. Sinakluluhan ka nang ikay tumawag. Tinuguntit din kita sa gitna ng kidlat. At sinubok kita sa batis ni Riba. Di po ba? Every time natatawag tayo sa Panginoon, andyan ang pagtugon ni Lord. Every time na, Lord, tulungan mo ako. Tinutugon tayo ni Lord. Pero, ba't hindi tayo tumutugon? Bakit hindi tayo tumutugon? Di ba ganun ang Diyos lagi sa atin? Ang Diyos lagi sa atin, laging andyan handang tumulong tuwing tayo may kailangan. Tuwing tayo may kailangan. Laging tumutugon ang Diyos. Kami nga, nagdadamdam, gusto na namin sumuko. Lord, maging kami man, nasasabi namin yan. Kung totoo kang Diyos, ba't di mo kami tulungan? Ba't mo kami pinapabayaan? Alam niyo, after namin ma-realize yung kasalanan na gano'n, yung biyaya dumarating sa buhay namin. Amen. Kasi nga, totoo ang Diyos. Tumutugon siya sa bawat pagtawag mo sa Kanya. Amen. Ang nais ng Panginoon, ma-realize natin ang bawat pagkakasala natin. Paano tutugon ng Diyos kung tayo'y nabubuhay sa kasalanan? Pero once na na-realize natin ang pagkakasalanan natin, doon pa lang, matatanggap na natin ang pagpapala. Kaya nga, simple lang ang gusto ng Diyos. Huwag kang makakalimot sa habag niya. Huwag mong kakalimutan yung sundin ng kanyang mga utos. Amen. Simple lang ang gusto ng Diyos para tayong pagpalain niya. Huwag mong kakalimutan na may Diyos. Huwag mo siyang kakalimutan na iniligtas ka niya. Napakasimple ng Diyos para sa atin. Dahil ang kanyang mga salita, ito'y pagpapaalala na may Diyos sa buhay natin. Amen. Ang mga salita niya, ang kanyang mga kautusan, pagpapaalala na minsan dumating sa buhay natin, kumilos si Lord sa buhay natin. Amen. Pagpapaalala na may Diyos na nahawag, na sa kabila ng ating mga kasalanan, pinatawag tayo sa ating mga pagkakasala. Amen. Kaya mga kapatid, simple lang ang gusto ng Diyos sa atin. Tumugon ka sa panawagan ng Diyos. Ibig sabihin ng pagtugon, pagkilala na may Diyos na kinikilala ka talaga. Na may Diyos na nag-exist kapag tumugon ka sa panawagan ng ating Diyos. Kaya nga dito sa 81, verse 8. Sa verse 8 to 10 tayo. Kapag nangungusap, ako'y iyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat yukuran. Ako si Yahweh, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Pagkain gustuhin, ibibigay ko sa iyo. Di ba napakasimple ng gusto ng Panginoon? I-surrender mo lang ang iyong mga kasalanan. Amen. Isuko mo lang yung kasalanan mo. Ibibigay sa iyo ng Panginoon ang gusto mo. Amen. Ano yung kasalanan na yun? Alam natin kung ano yung mga pagkakasalanan. Andun yung mas mahal natin ang sanlibutan. Mas mahal natin ang ating kayamanan. Mas inuuna natin ang kapakanan natin kaysa sa Diyos. Inuuna natin yung pangangailangan natin. Inuuna natin yung alalahanin natin. Nag-aalala tayo para sa araw ng bukas. Kung magbibigay ako, mag-aalala ako para sa araw ng bukas. Inuuna natin yung mga kasalanan kesa unahin natin ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, di ba? Kapag nangungusap ako sa iyo, pakinggan mo ako. Sana makinig ka sa akin
Nakikiusap ang Diyos. Nakita ninyo kung paano tayong i-please ng Diyos. Kung ang Diyos ay Diyos na banal, tayo tao na makasalanan. Pero ang Diyos na ang nagpi-please. Please lang. Kapag ako'y nangusap sa iyo, pakinggan mo ko. Amen. Nakikiusap na ang Diyos para sa atin. Hindi lang yun. Hindi makasarili ang Diyos. Binibigyan niya tayo ng way para na sa Diyos magkaroon tayo ng pagpapala. Kaya nga sabi niya, di ba? Gusto niyo ng pagpapala? Sundin ninyo. Sundin ninyo yung salita ng Diyos at maliligtas kayo. Kaya mga kapatid, kung gusto niyo kung gusto niyo ng pagpapala, dapat isurrender natin yung ating mga kasalanan. So, gusto niya sa pamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos ay maligtas po tayo. Ang gusto ng Diyos, sa pamagitan ng pagsunod natin sa salita ng Diyos, ay maliligtas tayo. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Kasi ang Diyos mismo nakikiusap. Pakinggan mo naman ako kahit isang oras lang. Kahit sa oras na ito, pakinggan mo ko, sabi niya. So tayo mga kapatid, sa oras na ito, pakinggan po ninyo ang Panginoon. Amen. Buksan mo ang puso mo. Pakinggan mo kung anong sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, ako'y iyong dinggin. Sana'y makinig ka. Sana'y makinig ka, kapatid. Kailan ba tayo madalas nakikinig sa Diyos? Kailan ba tayo madalas nakikinig sa Diyos? Lord, ayoko na makinig. Kasi sawang-sawa na ako sa mga problema, sa mga pagsubok sa buhay ko. Parang wala namang Diyos. Basta ako makikinig. Gayong paulit-ulit lang yung sitwasyon, senaryo sa buhay namin. Sabi ng Diyos, makinig ka. Kailan ba tayo nakikinig sa Diyos? Kailan ba natin gustong pakinggan ng Diyos? Tuwing down na tayo, doon pa lang tayo lalapit sa Diyos. Hanggat hindi tayo nauubusan. Pero kapag down na tayo, doon pa lang tayo lalapit sa Diyos na may pagsusumamo, may pagtangis sa harapan ng Diyos. How about yung kasalanan? Nauuna ba nating idulog sa Diyos yung kasalanan? Every Sunday? Every Sunday po, mga kapatid. Nauuna po ba na idulog natin yung kasalanan natin bago yung mga problema natin? Kaya nga nakikinig tayo ng salita ng Diyos preaching. Para na sa atin, maunawaan natin yung mga pagkakasala natin at makapag-repent tayo. At yun din ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ni Lord, isuko natin yung kasalanan. At ibibigay niya sa atin yung ating kailangan. Amen. Sabi niya sa verse 10, di ba? Pagkain gustuhin, ibibigay ko sa iyo. Yun ang pangako ng Panginoon. Sabi pa niya sa verse 16, ngunit ang mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa iyo'y ipapakain ko. Yung mga bagay na ginagawa po natin, yung bunga ng ating mga ginagawa, ito'y bonus sa atin. Pagpapala. Kaya nga sabi niya, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa iyo'y aking idudulot. Di po ba pangako na Diyos yan? Yung mga bagay na ginagawa natin sa harapan ng Diyos. Yung mga bagay na ipinapakita natin sa harapan natin, Panginoon. Kaya nga lagi natin tatandaan, sinasabi ng Biblia, sige first God muna. At ang Diyos pagpapalain niya tayo. Amen po ba? Sige first God muna. Bago ang lahat. Kaya nga, pangako ng Panginoon sa atin, ibibigay niya yung pagkain gusto mo. Basta, isurrender mo lang yung kasalanan mo. Amen. Isurrender mo lang. Pero ang gusto ni Lord, isuko yung kasalanan. Amen. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Pero ayaw natin, mga kapatid. Ayaw natin isuko yung kasalanan. Kasi nga, anong gusto natin? Gusto natin yung masunod yung gusto natin. Without repentance, na walang pagsisisi sa kasalanan, ang gusto natin, ibigay ng Diyos yung bagay na gusto natin. Pero ang gusto ng Diyos, hinihiling niya, anak, pagsisihan mo muna yung kasalanan, talikdan mo yung pagsamba mo sa mga Diyos-Diyosan.
At ibibigay ko sa iyo lahat ng gustuhin mo. Idudulot ko sa iyo yung pulot na siyang iyong aking idudulot, sabi niya. Yung pagkain na gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Basta isuko mo lang yung pagsamba mo sa mga Diyos-Diyosan. Tandaan mo, sabi niya, ako ang iyong Diyos. Ako ang Diyos na naglabas sa iyo. Ako ang Diyos na tumubos sa iyo. Maliban doon, walang ibang Diyos, mga kapatid. Sa ating Panginoon ka lang tatawag. Sa ating Panginoon ka lang sasamba. Hindi sa ibang Diyos. Hindi sa kayamanan. Hindi sa lahat ng mga yan. Kundi sa Panginoong Isus. Kaya nga, sa verse 11 to 13, di ba? Basahin natin ulit sa verse 11 to 13. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinusunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking hinayaan ang sarili niyang gusto'y siyang sundan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Amen. Di po ba? Mas nasusunod yung gusto natin. Kasi, kinakailangan muna na pakinggan tayo ng Diyos. Kinakailangan muna tugunin tayo ng Diyos bago tayo sumunod sa Kanya. Pero nang ginawa ng Diyos, hinayaan sila. Hinayaan sila na kung saan ang sarili nilang gusto ay siyang sundan. Ganun ang ginawa ng Diyos para sa kanila. Kaya nga, madalas nagtataka tayo, bakit kaya? Bakit hindi tayo naririnig ng Diyos? Bakit parang hindi na tayo nakikita ng Diyos? Bakit parang pinabayaan na tayo ng Diyos sa buhay natin? Talaga bang may Diyos? Kasi nga hinayaan na kayo ng Diyos sa mga bagay na gusto ninyong gawin. So ngayon, mararamdaman ninyo na parang hindi ko na nararamdaman si Lord sa buhay ko. Kasi nga, hinayaan na kayo ng Diyos sa mga bagay na gusto niyo gawin. Kahit maghangad pa kayo ng mga bagay na gusto niyo, hindi kayo papakinggan ng ating Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, mag-isa na kayong lumalakad. So mga kapatid, hindi natin siya nararamdaman kasi yung gusto ng Diyos is ayaw nating sundin. Yung gusto natin, yun yung nais lang nating masunod. Lord, ibigay mo sa amin. Pero kung gusto ng Diyos, ibigay mo yung kasalanan mo at ibibigay ko sa iyo yung pagpapala na ninanais mo sa buhay mo. Pero hindi natin nakikita yung kasalanan natin. Ang problema, hindi natin makita ang kasalanan na meron tayo. Kaya nga, every Sunday, magsimba po tayo. Nang sa gayon, ipaalala sa atin ng Panginoon yung mga bagay na pagkakasala natin at makapag-repent tayo. Amen. Kaya nga, una sa lahat, ang gusto ng tao, pagpapala muna. Nang sa gayon, makonvince ang tao na may talagang Diyos. Kapag pinagpahala na siya, doon lang niya maiisip na may Diyos talaga. Amen. Kaya nga mga kapatid, tayo lumalapit tayo sa Diyos na may sama ng loob eh. Kaya tayo lumalapit sa Diyos na may sama ng loob. Kasi nga, punong-puno tayo ng kabigatan na walang pagtugon ng Diyos sa atin. Kasi nga tayo mismo yung may kasalanan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan, ang kanyang salita. Pero hindi natin ito sinusunod. So ang ginawa ng Diyos, hinayaan niya tayo. Pinabayaan niya tayo na sa gayon, kapag dumanas tayo ng matinding pagsubok, lalapit tayo sa Kanya, nabitbit natin yung mga pagsubok ng problema na yan. Ngunit ginagamit niya ng Diyos para sa atin. Ginagamit ng Diyos yung mga pagsubok, mga problema, na sa gayon, sapilitang ka lumapit sa Kanya. Alam niyo bakit? Sabi niya sa Isaiah, chapter 1, verse 18. Halika kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o pula. So sa pamagitan ng mga problema, mga pagsubok, gusto ng Panginoon, na ilapit mo yan. At yan din ang dahilan na tayo ay lalapit sa ating Panginoon. Kahit na hindi natin ma-realize ang mga kasalanan natin, gusto pa rin ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya at patawarin Kanya, baguhin Kanya, paputiin Kanya muli. Nais ng Panginoon magsimba ka. Nang sa gayon, ma-realize mo mga pagkakasala mo, gaano man kalaki ang kasalanan mo, kaya Kanyang patawarin Amen. sa iyong mga kasalanan. Kaya tanging si Jesus lamang ang daan upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Si Jesus lang ang daan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Kaya mga kapatid, walang ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga pinapaalala sa atin ng Panginoon yung kanyang kagandahang loob. Minsan lang sa isang linggo, mga kapatid, pahalagahan ninyo ang araw ng linggo. Tandaan ninyo, araw ng linggo is banal. Kaya mga kapatid, nais ng Diyos na lagi tayo paalalahanan sa buhay na ito. Kaya nga, gusto ng ating Panginoon na tayo nagsisimba. Ang gusto ng Panginoon, nagsisik ka kay Lord. Hinahanap mo si Lord. Nagdarasal ka kay Lord. Nagbabasa ka ng Bible. Sinusunod mo ang kanyang mga salita. Nais ng Diyos na lagi mo siyang inaalala sa pamagitan ng pananalangin, sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible, sa pamagitan ng pag-awit ng papuri, sa pamagitan ng pagsisimba. Alalahanin mo siya sa lahat ng oras. Gusto ng Panginoon, nais ng Diyos na mula sa umpisa hanggang sa wakas, hanggang sa araw na dumating siya, ay alalahanin mo siya at manampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hanggang sa huli. Ibig sabihin, mula sa umpisa na nakilala mo si Lord, hanggang sa araw na dumating ang Panginoong Jesucristo, manampalataya ka daw sa Kanya. Amen. At yan ang sinasabi niya sa Roma chapter 1, verse 17. Sapagkat pinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito'y sa pamagitan ng pananampalataya. Sa simula hanggang sa wakas. Amen. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So sa pamagitan ng pananampalatayang sa simula hanggang sa wakas ay maliligtas. Amen. Kaya nga sabi niya, di ba, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Kaya nga paulit-ulit na pinapaalala ng Diyos sa atin yung kaligtasang ibinigay niya para sa ating lahat. So paano natin maalala yung kaligtasan na yun? Sa pagsasimba natin tuwing araw ng linggo, sa pananalangin natin, sa pagbabasa natin ng Biblia, sa pagpupuri natin, sa paggawa natin ng mabuti, sa ating kapwa, sa pagmamahal natin sa ating kapwa, sa pagpapatawad natin sa ating kapwa, naaalala natin yung kaligtasan ibinigay sa atin ng Diyos. At yun ang bunga ng pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Ang bunga nun ay kaligtasan para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, tandaan po ninyo, na ang araw ng linggo ay naniniwala ako na pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pagtunog ng trompeta, yun ay yung umpisa ng pista ng mga banal. Na kung saan ay sinasabi ng ating Panginoon mula sa Old Testament, sinasabi na niya hanggang sa New Testament, sa pagtunog ng trompeta, ito'y hudyat na kung saan pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya mga kapatid, be aware po tayo. Kung hindi po natin kayang isuko yan, alam ng Diyos yan, bagay na yan. Kaya huwag na natin hintahin pa na nasa huli ang araw, na kung saan darating ang Panginoon, baka doon mo lang ma-realize na huli na pala ang lahat. Katulad ng paulit-ulit kong testimony sa inyo, na kung saan nangusap yung anghel, na huwag kang mag-alala sa araw ng bukas. Mahimbing kang matulog sa paggising mo, darating na ang Panginoong Jesucristo. Amen. Sa paggising ko, nagbukas ang langit, nakita ko ang Panginoong Yesus. Nagliliwanag sa ibabaw ng ulap, kasama ang kanyang mga anghel, hukbo ng mga anghel sa langit, nagliliwanag at lahat ng mga tao nakasuotan ng puting lino, samantalang isang babae, ang kanyang tahanan ay puno ng kadiliman, nagtatrabaho sa loob ng tahanan, nagsasampay, naglalaba, hindi niya namalayan na nandyan na pala ang rapture day. Totoo po yun. Ipinakita ng Panginoon yun at nangusap yung anghel sa akin. At ipinakita ng Panginoon para sa hinaharap. Kaya mga kapatid, pati araw ng linggo,
Huwag niyong sirain yung kautusan ng Diyos. Hindi magbabago ang kautusan ng Diyos. Hindi ang Diyos ang mag-a-adjust po sa atin. Hindi po natin pwedeng sabihin na uunawaan tayo ng Diyos. Naiintindihan tayo ng Diyos. Oo, maunaway ng Diyos. Mahabagin ng Diyos. Pero nasusuklap siya sa kasalanan. Amen. Paano kung nanatili sa atin ang kasalanan? Eh di maging sayo ay nasusuklap ang Diyos. Dahil nasasaad yan sa Biblia. Nasusuklap ang Diyos sa taong namumuhay sa kasalanan. Dahil lang kasi nasusuklaman ng Diyos ay yung kasalanan mismo. Kaya mga kapatid, hanggang may pagkakataon, ginagawa ng Diyos ang lahat na makakaya niya upang tayo ay maakay sa kaligtasan. Upang tayong lahat ay magsisi sa ating mga pagkakasala. So tayong lahat mga kapatid, kung naunawaan natin ang salita ng Diyos sa araw na ito, lahat tayo magsabi ng Amen. 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 Amen po ba? Amen. Dalawa lang ating nasa Zoom? Amen. Amen. O Amen. Naway lahat tayo pinagpala ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Naway lahat tayo is na-realize natin ang ating mga pagkakamali. Maliit man yan. Isipin niyo mabuti. Ano bang pagkakamali ko tuwing araw ng linggo? Ang dami nating mga mali sa harapan ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang araw ng linggo is banal. Inilaan para sa Kanya. Maging tayo man dapat ilaan natin ito para sa ating Diyos. Pero madalas nagkukulang tayo sa harapan ng ating Diyos. Kaya nga sa oras na ito, tayong lahat ay manalangin. Sa lahat ng mga nasa Zoom, mag-pray po tayo. Huwag kayong mahiya na magdasal. Kahit may nakakakita sa inyo, isipin nyo, ito na yung pagkakataon nyo para kayo mapatawa sa inyong mga kasalanan. Huwag nyo sayangin ang pagkakataon na hindi kayo magsisi. Araw ng banal na ito. Paano kung dumating ang Panginoong Jesucristo? Maiwan ka. Dahil hindi ka pa nakapag-repent sa iyong mga kasalanan. Tanging ang daan upang tayo makapunta ng langit, yung magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Tanggapin natin na tayo makasalanan Amen. at paniwalaan natin na tanging si Jesus lang makakapagligtas sa atin. So lahat tayo sabay-sabay na manalangin sa ating Panginoon at mag-repent sa ating mga kasalanan.